Sabi nga nila, kahit ano man ang mangyari, kung para sa'yo talaga, ibibigay yan sa'yo. Pero dapat ipaglaban mo. Huwag kang maghintay lang kasi baka biglang magbago yung tadhana mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kahit ngayon lang kami nagkasama ulit ni Buknoy. Alam kong malalim na yung pinagsamahan namin. At ako yung taong gagawin ng lahat. Kahit ano pa yan. Basta mapaligaya ko lang siya. Kaya nga, pinasubo ko agad siya eh. Hindi naman siguro masama yun. Mahal ko naman eh. At ayokong ipagpalit niya pa ako, kaya pinatikim ko na kagad ng masarap. Boy, ang ganda pala ng bulkan, no? Grabe, napakalaki. Gusto ko ulit makarating dun. Bukas, Buknoy, babalik ulit tayo dun. Nagugutom ka na ba? Oo, Iboy. Etong titi ko, kainin mo. Wika ako. At eto, natawa na lang si Buknoy. Pero, nagugutom na din talaga ako. Kaya eto, nagpunta kami sa mall tapos kumain na din kami kaagad. At inabutan na lang talaga kami ng pagsasara ng mall. Hindi na namin namalayan ang mga oras. Lumalalim na pala ang gabi. Kaya ito, naglalakad na kami pa uwi. At nang makarating kami sa hotel, nag-order na muna ulit kami ng pagkain bago tuluyang pumunta sa room namin. Nakakagutom kasi talaga ang mamasyal at maglakad. Kaya ito, kakain muna kami bago tuluyang magtungo sa silid namin. Ayan na, nagugutom na ako, Iboy. Naaamoy ko na yung adobo. Ako nga din, nagugutom na, Buknoy. Sana masarap yung sisig nila. At eto, pagdating nung magsaserve ng pagkain, grabe, mukhang masarap talaga. Sir, kapag may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako. At saka po pala, sir, may naghahanap po sa inyo kanina. Yung babae daw pong kausap niyo kanina. Ito po yung calling card niya. Tawagan niyo daw po. Agad na binigay sa akin ng waiter yung calling card. At eto, kulay pink yung card. Iboy, sino yung babae na yun? Bakit kailangang bigyan ka niya ng card? Buknoy, baka siya yung nakausap ko kanina. Pero, ewan ko kung bakit kailangan niya akong bigyan ng calling card. Akin na nga yung calling card na yan. Ako na ang magtatago. Wika ni Buknoy. Nakinuha yung maliit na calling card. At eto, inilagay niya sa bulsa niya. Uy, nagseselos. Wika ako. Hindi ah. Tsaka bakit naman ako magseselos? Buknoy, wala kang dapat ipag-alala. Walang makahihigit sa'yo dito sa puso ko. Ewan ko sa'yo, Iboy. At eto na nga. Medyo naging biglang pabebe si Buknoy. Ay, nako.
Medyo parang nagbago na siya. Na nag-iinarte, na parang nagtatampo. Susubuan ko nga siya ng sisig, kaya lang ayaw niya. Hindi na daw siya kasi bata para subuan pa. Kaya eto, matapos makakain, diretso lang kami sa silid namin. Pagkapasok sa pintuan, pumasok sa banyo si Buknoy. Ako naman dumiretso sa kama at binuhay ko yung TV. At ilang saglit pa, lumabas na sa banyo si Buknoy. Kaya nagbanyo na din ako. At pagpasok ko, nakita ko sa basurahan yung calling card. Punit-punit na. Natatawa na lang talaga ako. Grabe magselo si Buknoy. Kaya paglabas ko ng banyo, diretso na ako kay Buknoy na nakahiga na sa kama. Boy, bakit wala kang suot? Magdamit ka nga. Bakit, Buknoy? Ayaw mo ba? Kasi mabango na to. Sinabon kong mabuti kasi alam kong kakain ka ulit. Boy, alam mo, matulog ka na. At eto, nakatayo lang ako dito sa gilid ng kama. Walang suot na kahit ano. Tapos, nakaturo lang kay Buknoy yung bagay na alam kong hindi niya matatanggihan. Habang nakahiga siya, kinuha ko yung kamay niya. Pinahawakan ko si Junjun. At ayaw nang bitiwan. Kala ko ba ayaw mo? Pero bakit ayaw mong bitiwan? Pinipilit mo kasi ako, Boy. Sorry na, Buknoy. Di na ako makikipag-usap ulit kahit kanino. Paano kapag nakipag-usap ka ulit, Boy? Buknoy, hindi na nga. Promise. Okay. Basta, huwag ka nang makikipag-usap sa iba, Boy. Oo. Hindi na. Sige na. Kumain ka na. At kakainin na din kita. At eto na nga. Dahil nagselo si Buknoy, mas gagalingan ko ang mga magaganap sa gabing ito. At promise, wala na akong kakausapin na iba. At ayokong nakakaganito si Buknoy. Natatakot ako kasi baka mamaya iwanan niya ako. Mahal na mahal ko pa naman siya.